on ng pagpalit ng liderato sa Senado, hindi man po nagtagal ay lumabas na agad yung sinasabing kaso ni Senador Jinggoy Estrada patungkol sa plunder, malversation na may kinalaman umano dyan sa flood control scam, flood control anomaly. At dito sa sinasabing kaso, na bagong kaso na inirekomenda na ng DOJ sa Ombudsman, kasama rin dyan yung yung pangalang matagal nang isinisigaw ng sambayan ng Pilipino, yung dating kalihim ng DPWH, si dating kalihim Manny Bonoan. Kasama siya dyan sa bagong kaso na inirekomenda ng DOJ. Bukod kay Jinggoy, nandyan din, bigla na namang nabuhay yung matagal nang na-dismiss na kaso for alleged illegal campaign contribution. Laban kanino? Isa pang senador, kay Senador Chis Escudero. So under siege ang Senado nung nag-take over ang bagong majority installing Senador Alan Peter Cayetano. Nakita natin, nagpuputukan, nagpapalitan ng putok, ang daming armado dyan sa Senado. At ngayon naman, pinalalabas nila na hindi raw under attack, hindi raw under siege ang Senado. Napanood naman nating lahat. Nandiyan na, gilaganap sa social media as it happens, ang daming may smartphone, pinirecord at pinapakalat yung nangyayari sa loob. Ang dami ring mga mainstream media or traditional media sa loob na nagko-cover. So ito'y mahirap, napakahirap nitong pagtakpan. Kaya dapat maging maalam tayo at maging very, very discerning tayo dito sa mga inilalabas na naratibo ng mga nais guluhin talaga ang nangyayari sa ating bansa. Ibalik natin sa isa pang senador na mukhang under immense pressure din. Biglang biglang binuhay yung kaso sa COMELEC laban kay Senator Chis Escudero. At ito nga yung bunsod ng alleged illegal campaign contribution. Subalit mga kababayan, para lang po gabay, ito po'y matagal nang na-dismiss ng COMELEC mismo, yung Law Division. Law Division ng COMELEC ang nag-dismiss nito. At walang oposisyon ang chairman ng COMELEC, walang oposisyon ng NBank. Bakit ngayon inire-revive bigla itong alleged illegal campaign contribution laban kay Senator Chis Escudero? At ang interesado ay yung mismong COMELEC chairman at yung sinasabi niyang i-elevate NBank. I'm sure the lawyers of Chis Escudero will also use the previous dismissal by the COMELEC's own law division as a basis to dismiss it again dyan sa COMELEC NBank. Pero nakikita natin dito, talagang matindi yung nangyayaring application na pressure at masasabi nating intimidation sa ating mga senador. At Excited Arctic Birds watching from Dubai. Maraming salamat sa mga kasama natin diyan sa Dubai. So makikita natin, inangat po yung ante, inangat yung pressure and call it intimidation sa mga senador. Sinimulan kay Senator Jinggoy Estrada na nanganganib makulong ito sapagkat maaring ilabas ang anumang oras ang kanyang warrant by next week. At ganun din si Senator Chis Escudero. Remember, simula pa lamang nung paglabas nung si Saldico, hindi pa libre yun, bagamat siya'y nananahimik, ang kanyang direksyon talaga, ilaglag at ipako si Senador Chis Escudero sa gitna nitong maanumalyang flood control funds misuse, sa maanumalyang flood control na ginamit na ghost projects yung mga flood control. Kaya nga binabaha pa rin tayo hanggang ngayon. So nakikita natin, nandoon na ang pressure nila. Hindi malayo na bukod kay Senator Jinggoy Estrada at kay Senator Chis Escudero, mabubuhay din muli yung bantang kaso, plunder din, laban kay Senator Joel Villanueva. So nakikita natin, yung na-witness natin pare-pareho, nasaksihan natin yung Senate under siege, at dininay, itinanggi ni Senate Sergeant at Arms retired Major General Mau Aplasca na totoo yung video yung ipinakita nung nag-press conference kahapon sa Malacanang at sinabi niyang ito is spliced. And in a matter of few days siguro, dapat niyang ilabas yung buong video na sinasabi niya at sinasabi niyang spliced. Sapagkat hindi ito pwedeng his word against their word. Kinakailangan dito, ilabas niya agad-agad, forthwith, without delay, itong sinasabi niyang buong video na hindi spliced upang pasinungalingan yung sinasabi din niyang spliced video. Para naman nang sa ganun, magkaroon ng objectivity ang lahat ng mamamayang Pilipino dahil na kailangan nating tulungan yung Patriot 13. They are under immense pressure individually and the Senate is under immense pressure collectively as an institution. Marapat naman, kung ganito na ang ginagawang pressure sa Senado, panahon na, nag-reorganize na sila, meron ng chairman, may chairperson na, may chairwoman na ang Blue Ribbon Committee. Ibalik na natin agad-agad din forthwith. Commence with the Flood Control Funds Corruption Investigation. Ito ang gustong makita ng sambayan ng Pilipino. More than itong budol na impeachment complaint laban kay VP Inday, more than itong budol impeachment complaint, ang gustong makita ng sambayan ng Pilipino is the resumption, the restart of the Blue Ribbon Committee hearing on the Flood Control Funds Corruption, on the flood control projects, ghosts projects, at yung flood control na mga missing projects at substandard projects. Dapat yan ang gawin ng Blue Ribbon Committee upang sa ganoon
magkaroon naman ng pagtatanggol ang Senado bilang institusyon sa kanyang mga miyembro individually. Again, itong Patriot 13, they have risked so much. Yung magkapatid na Senador Mark Villar at Senador Camille Villar, sila po ay meron ding kaso na. Bagamat I think yung kaso nila ay bailable, meron pa rin silang kaso. Kaya yung Patriot 13, regardless of our political views, regardless of our political leanings, I believe lahat ng freedom-loving, lahat ng democratic-loving Filipino, democracy-loving Filipino, dapat nating suportahan ang naging matapang maisog na paninindigan nung Patriot 13 nating mga senador. Kahit ano pa ang political party mo, kahit ano pa ang political party ng mga yan. Bakit? They are our last line of defense. They are the last bastion of democracy, and they are the last hope of the country of the Philippines for a better tomorrow, especially para sa ating mga kabataan. Tulungan natin, suportahan natin. Magpahayag kayo ng suporta at pakikiisa dito sa Patriot 13. I have read the news feed sa online nung naging pahayag ni Senadora Camille Villar na parang essentially ang sinasabi niya saksakan ng Judas na kung sino pang tatalikod sa kanilang 13. Ganon din yung naging pahayag ni Senador Dante Marcoleta, no? So, dapat tayong mga Pilipino, let us show our appreciation by bumisita kayo sa Senado. Kung hindi man kayo makapasok dahil alam ko mahigpit din ang seguridad doon, may mga magaganap doon na payapang pagkilos na naaayon sa ating karapatan, freedom of speech, of expression, and of the press. Pwede kayong magtungo doon. Ipadama ninyo, ipahayag ninyo, ipakita ninyo yung inyong suporta at pakikisa at pagprotekta dito sa 13 Patriot Senators. Bakit? Hindi po first time na may ganitong matinding pressure na ginagamit ang anumang administrasyon laban sa Senado. May mga nakakalusot pa konti-konting trolls, welcome naman kayo dito, lalo na yung mga batang trolls, yung mga walang kamuang-muang sa mundo pero comment ng kung ano-ano, pati kabastusan. Makinig kayo dito, welcome kayo dito, may mapapala kayo, may mapupulot kayo dito sa ating podcast ngayong araw. Hindi bago yung application of this kind of immense pressure coming from the administration towards the Senate. Let me take you back in time. Noong 1991, mainit na pinag-uusapan yung kampanyang yes at no. Yes for the retention of the US military bases. No for the retention of the US military bases. 1991 yan. Ang Pangulo noon ay si dating Pangulong Corazon Cory Aquino. No? Siya ang ating Pangulo noon, back in 1991. Alam mo ninyo, nung September 10 of 1991, mismo ang nakaupong Pangulo sa katauhan ni Cory Aquino, si Tita Cory, si Saint Cory, si Pangulong Cory Aquino, 1991, September 10 of 1991. Pinangunahan niya ang isang malakihang rally. Nag-rally si Cory Aquino bilang presidente, unprecedented yon. Wala pang gumagawa noon, an incumbent president went outside the Senate and staged a rally. Ano yung rally niya? Pinipressure niya yung mga senador ng mga kapanahonang iyon na bumoto ng yes. Yes for the retention of the US military bases. So itong nangyayaring pressure, application of pressure, or call it intimidation, depending on what lens you are wearing. Lahat yan hindi bago. Hindi bago yan at meron nang gumawa niyan. Ginawa na yan ni dating Pangulong Cory Aquino. Pangulong Cory Aquino, 1991, September 10, 1991, nagtungo sa labas ng Senado. Yung dating building pa ng Senado, yung ngayon National Museum. Nagrally si Pangulong Cory Aquino that time, September 10, 1991, to put pressure doon sa magaganap na botohan kung dapat bang panatilihin ang US military bases ng kanyang kapanahunan o dapat nang sipain at paalisin sa teritoryo nating mga Pilipino. Madami siyang kasama. Presidente siya noon, September 10, 1991. Si Cory Aquino mismo namuno ng rally. Ano ang ginawa nung mga maiisog na senador natin nung taong 1991? Nandyan na si Cory Aquino, kasalukuyang Pangulo, ang daming kasamang tao. Nagrarally, pinipwersa niya yung kanyang kagustuhan na yes for the retention of the US military bases. Ano nangyari? Nanindigan ang ating mga senador. 12 sila noon. Mas marami pa nga ngayon yung ating Patriot 13. 12 senador. Hindi nagpatakot, hindi nagpatinag, hindi nagpa-pressure, hindi nagpa-intimidate kay Pangulong Cory Aquino noong September 10, 1991 at bumoto na no. Alisin na ang base militar dito sa Pilipinas. Kaya hindi bago yung ganito katinding application ng pressure, except of course with variation. Ngayon kasi nandiyan dinadanggel yung kaso, yung plunder, yung malversation, non-bailable, etc. etc. Ang ibig ko sabihin yung ating comparison nung naganap noong 1991 at ngayon na naman nakikita natin. Under siege ang Senado last week, nakita natin, papalitan ng putok at magpapatuloy yan. Linabas na yung rekomendasyon ng DOJ laban kay Senador Jinggoy Estrada na kasuhan ng plunder, non-bailable. Kasama si dating kalihim Manny Bonoan. Pero ang balita, makikita mo sa mainstream, panay Senator Jinggoy Estrada, nakailalim, nakalubog yung Manny Bonoan.
mas guilty naman yung manibunuan doon sa Jinggoy Estrada. Bakit ko nasabi? Sino ba ang kalihim o sekretaryo ng DPWH? At ang tagal na isinisigaw ang pangalang yan, subalit hanggang sa ngayon, rekomendasyon pa lang din na siya ay kasuhan. Ganon din, atras natin kaunti, si Senador Chis Escudero, dinismiss na ng COMELEC Legal Division yung kanyang kasong for alleged illegal campaign contribution. Dinismiss ito mismo ng COMELEC Legal Division. Kung dinismiss ito ng COMELEC Legal Department, Law Department ng COMELEC, nang walang objection ang mismong chairman ng COMELEC, walang objection yung mga commissioner at yung ANBANC, bakit naman ngayon, nung hindi rin nagpapatinag si Senador Chis Escudero, na lumipat muli at maging bahagi ng minority para madagdagan ng bilang ng minority at susubukan nilang bawiin ang liderato ng Senado, biglang inilabas ang bantang bubuhayin yung kasong illegal campaign contribution laban sa kanya. Hindi ba't isang uri yan ng intimidation o application ng pressure? Ito ba ay dahil sa ayaw niyang lumipat at maging bahagi uli ng dating grupo na nagtatangkang kunin ang liderato ng Senado laban kay Alan Peter Cayetano? Ito po yung mga naglalabasang sentimiento ng mga ordinaryong Pilipino. At lahat po ito ay valid expression of their freedom to express their views and freedom of speech ng bawat mamamayang Pilipino. Hanggat umiiral ang 1987 Constitution, meron tayong karapatang magpahayag. Kanya yung mga naiilang na magsalita, huwag kayong maiilang magsalita. Karapatan nyo yan. Wala tayo sa martial law. Kaya nga dapat nating suportahan itong Patriot 13. Again, regardless of their political affiliation, regardless of their political parties. For now, this Patriot 13, they are our last line of defense. Pag itong Patriot 13 bumigay, pag itong Patriot 13 nabuwag, sila na nga lang ang ating last line of defense. Masisira lalo ang ating Senado bilang institusyon. Sila na yung ating last bastion of democracy. Atin silang tulungan. Again, ulitin ko kahit na ano ang iyong political party, we have to be bigger than ourselves. We have to be bigger than our groupings. We have to be bigger than our political parties. Ako po'y walang political party, hindi po, independent po hanggang ngayon. Dapat mas malaki tayo dyan. Tingnan natin yung bansa. Ang nakataya dito ay ang ating bansa. We have to support in whatever way we can the Patriot 13. Ngayon, tumitindig sila. Kinakailangan ipadama ninyo, iparating ninyo, ipakita ninyo yung inyong support at pakikisa sa kanila because obviously they are under immense pressure. There is intimidation, there is application of pressure in whatever shape, way, or form. Kailangan natin sila. Dapat naman, si Senadora Pia Cayetano, agad-agad forthwith, simulan, buksan, reignite, restart yung Blue Ribbon Committee hearing doon sa 1.7 trillion pesos flood control corruption. Yan ang pushback dapat ng Senado. Senate must resume forthwith yung pag-iimbestiga dito sa 17 trillion pesos, 1.7 trillion pesos na flood control corruption. Dapat yan simulan agad-agad sapagkat more than the fake impeachment laban kay VP Inday, ang hinihingi ng sambayan ng Pilipino ay transparency and accountability on how the 1.7 trillion pesos funds for flood control or flood mitigation projects were used. Saan ito ginamit? Saan ito napunta? Sino ang nakinabang? Sino ang kumita? Yan ang higit na gusto makita when we speak of transparency and accountability ng sambayan ng Pilipino. Kaya itong Patriot 13, hanggang ngayon lumalaban, hanggang ngayon naninindigan, sana ay magpahayag din kayo in whatever way, shape, or form. Kung kaya niyong magtungo sa Senado, pagka merong pagdinig na gagawin, sana ay tumulong kayo. Kung meron kayong mga social media page, kung meron kayo, kung meron pa naman mangilan-ngilan na natitirang patas na bahagi ng mainstream media, pahayag ninyo yung inyong suporta dito sa Patriot 13. Again, I repeat, they are our last line of defense. They are our last bastion of democracy and our last hope for a better